Eto na yung part 4 na tsismis. So, ayan na nga, oraron na ibabangin mo, tapos lalagyan mo siya ng mansanilya or kahit anong langis. Tapos, hindi pa natatapos doon yung paggagamot ko. Ang ginawa ko naman, dahil nung birthday ng kapatid ko, ay di baga nga ni, di ba kami ay kumain ng pinya. So, yung dalawa ni Mayi, ay yung tatlo ni Mayi ni Mia, ay talaga namang sure bubble na talagang kumain ng pinya. E di, ayun, sabi ko baka na-impat yun ng pinya. E di, takbo na naman sa binilhan ko ng pinya. Buti na nga lang meron dun sa dito sa pinsan ng aking Diyosawa. E di, ayun, pinya. Binangi ko na naman, tapos ay akin na namang pinauling, tapos ay ganun ulit. Pagkatapos nun ay hindi pa rin kami napakali. So, hindi ako napakali. Siguro mga ala, mga alas, alas 10 yata o alas 11, ganun. Parang alas 12. Sabi ko sa nanay ko, ano kaya, madalhin ko na kaya kay Doktora Dada or sa Eastern na. So, sabi ko naman, kapag sa Eastern, i-refer din kami kay Doktora Dada. So, si Doktora Dada na yung pinuntahan namin at ito pa yung istorya kay Doktora Dada. Habang nandun kami, nagpapatingin. Alam nyo ba kung pang ilan si Mira? Pang 13. So, anong oras pa kami ma-check up nun? Talaga nagkukumbulsyon siya sa lagnat at nanginginig-nginig. Ay di ang ginawa nung isang magpapagamot din na nanay, inihiga ko kasi si Mira dun sa bangkuan. Sabi nung nagpapagamot na nanay doon is iuna ko na nga daw. Di punta ako kay Doktora Dada at kami ay binigyan ni Doktora Dada ng referral. So, ang pinagawa sa kanya is hemoglobin kasi nga diba baka dengue. At nagpa-test din kami ng ihi, dumi, at saka pina-x-ray ko na kasi nga sabi ko, Doktora, bakit ganon? Nagko-amoxiclav na tayo ng 7 days. Bakit hindi pa rin nawawala yung ubo? So, ayan na nga. Nagko-amoxiclav kami ng 7 days.